Hindi ko alam talaga kung pinaglolo ko tayo nitong WR numero, pero sige, pagtawanan na lang natin. Pinopromote ata nila si Sara Duterte, kailangan ata nila ng pondo So sabi dito sa balita, grabe yung tawa ko. Sabi ba naman mga minamahal, VP Sara Duterte, top contender for president in 2028. WR numero survey. Yan yung sabi, kasi merong isang tawag dito, isang political scientist na ang pangalan ay Dr. Julio. Na si Sara daw, na-maintains niya daw ang solid supporter base ng mga DDS. Talaga ba? Solid supporter base ng mga DDS? Bakit sila nag-aaway-away? Bakit si Sara mismo, mga minamahal, ang ginagawa niya, inaaway niya si Bongo? 'Di ba? Takot siya kay Bongo na baka tuloy-tuloy ni Bongo yung ang bisyo ko ay magserbisyo hanggang sa 2028. Hindi nga sila nagpapansinan ni Bongo So, how can you say na okay at solid ang mga Duterte? 'Di ba? Meron niyang nag-aaway-away dun sa dahig, katulad ni Roque versus Kaufman. Solid ba 'yun? Sasamahan pa ng may Team Hanilip. Solid ba 'yun? Saan yung solid doon? And anyways, mga minamahal, yung survey, ulitin ko sa inyo, is not a prediction. Hindi ibig sabihin kung mataas ka sa survey ngayon, mananalo ka bukas. Politics change fast. Depende sa issue. And pangalawa, surveys can be manipulated. Depende sa location, demographics, wordings ng question, kung sino ang nagpondo. Kasi ganito yan. Alam mo yung tanong na kunyari, what do you want? Versus sa tanong na, who do you think? 'Di ba? Yung survey kasi, may isang maling tagilid na tanong lang, propaganda na yan. And survey always can be used for psychological conditioning, di ba? So may mga strategies ng trabaho ay magpalit ng survey kahit hindi totoo para magkaroon lang ng bandwagon effect at ng money. And yung survey na walang transparency are useless. 'Di ba? Kung walang methodology yan, basura yan. Maybe isang poster lang yan. 'Di ba? Bakit ka magpapa-survey na kulang-kulang yung survey mo? 'Di ba? Unang-una, wala siyang context, walang methodology, walang sample size, walang margin error. At ang pinaka-importante dito, hindi sinabi kung sino yung nagpondo. Kasi mga kaibigan, kung sino ang nagbayad, siya ang bida sa survey. Ganon yun So, let's be real mga minamahal na ang survey, alam naman natin na minsan may kakuntsaba din yung iba dyan, diba? Kasi magtataka ka, bagsak sa approval ratings, laging may issue itong politician na to, sunod-sunod yung kanyang controversial, tapos walang pinapakitang visible na trabaho, tapos mangunguna sa isang survey firm. Diba? Nakakapagtaka. So, automatic, iisipin ng mga kababayan natin Pilipino, sino ang nag-commission dyan? Sino ang nagbayad dyan? Sino ang nag-interest ng narrative na yan? Diba? And this is the worst possible scenario. Kaya siguro ginawa yung survey na yan kasi una, political allies. Baka kaibigan ni Potasio-Potasya, 'di ba? Gustong buhayin ng isang brand para sa 2025 at 2028. I mean, for the presidential election, gusto nilang buhayin yung pangalan ni Sara Duterte. Or baka naman PR machinery na gusto nilang i-repackage as the next president. Or baka naman maybe damage control campaign, 'di ba? Para mabura ang confidential funds anomaly or election conditioning. 'Di ba? Dahil kung palaging inuulit, baka maniwala at mauto ang publiko. Kaya payo ko sa inyong mga minamahal, huwag kayong magpaloko. Hindi malinaw ang methodology, hindi malinaw ang sample ang sample size, ang margin error. So, meaning, hindi transparent ang kanilang commissioning body. And hindi kilala ang survey firm. So, very red flag na yon, 'di ba? Imagine nyo, itong si Sara Duterte, hindi nagpakita sa napakadaming hearings. Hindi nagbigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa confidential funds. Hindi siya tumutulong sa mga major issues. Hindi consistent ang kanyang presence sa bansa. Mas maingay
maingay pa ang drama kaysa sa trabaho. Laging bitter sa administrasyon pero walang siyang pinapakitang solusyon. 'Di ba? May nag-comment, galit na si Mima. Hindi ako galit. Nagsasalita lang ako ng facts. Kasi paano magiging top contender kung hindi ka naman top performer? Eh wala nga siyang kalaban eh. Oh, top contender lang siya, hindi man lang pinakita. Oh, si Rapi Tulfo yung pumapangalawa, si Leni Robredo yung pumapangalawa. 'Di ba? In politics, hindi sapat ang apelido, hindi sapat ang drama, ang pakulo. Dapat ang basihan diyan is yung trabaho mo, accountability, consistency, and yung vision mo for the country. Pero nabibilang ba? May bilang ba dyan si Sara Duterte? Di ba wala mga minamahal? Kaya bakit naman tayo maniniwala sa numbers na hindi naman verified? Di ba? Ang daming Pilipinong nag-react nga, di ba, na parang dito ni-research. Tingnan nyo, ang daming naghaha-react. Pakita ko sa inyo. Sobrang dami nang naghaha-react. Ito. Tingnan nyo yan. Ha-ha-react. Diba? Diba? Mas madami ang naghaha-react kasi nakakatawa naman eh. 'Di ba? Kung totoong survey, wala namang problema, pero dapat merong transparency. Yan yung inuulit ko sa inyo eh. Transparency, methodology, accountability, disclosure kung sino yung nagpondo, may tamang interpretation. At higit sa lahat, mga minamahal, yung narrative eh. Dapat makikita natin yung narrative. And uulitin ko, survey is not a destiny. Survey is not a performance. Survey is not a proof of competence. 'Di ba? Ang papel lang ng survey ay magtanong. 'Di ba? Yun lang naman eh. Sinisurvey ka nga, magtanong. Ano ba yung survey? Pagtatanong kung sino yung gusto mo. Pero yung survey can be manipulated, 'di ba? At sa 2028, hindi naman survey yung magdedesisyon. Tayo pa din, mamamayang Pilipino. At bakit malayo pa yung eleksyon? Bakit may mga survey na Sara, mananalo? Bakit meron na agad na ganong narrative? Hindi ba pwedeng tumulong lang muna sa mamamayang Pilipino bago yung ganyang klaseng narrative? Yung mga national issues natin, yung issues sa bansa natin, ba't hindi muna yun yung unahin natin? Diba? Mga minamahal, ba't nag-focus na kayo sa survey? Nag-focus na kayo sa 2028? Eh, malayo pa yung 2028. You are a public servant. Diba? You should, you should act a public servant because you are meant to serve the public. Be a kind of public servant na talagang literally na ikaw ay nagpapaka-public servant. Diba mga minamahal, nakakaloka. Umuurong yung buntot ko dito nung nakita ko tong survey na to. Sabi ko, ng trip ng mga to. Diba? Wala ka nga palagi sa bansang Pilipinas, tapos top contender ka. Hindi ka ba naman tarantado? Sino yung niloloko ninyo? Parang ginagawa ninyong mga pinanganak kahapon yung mga tao, diba? Mga minamahal. Anyway, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Ay, nako, buhay nga naman. Alright, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.